Magandang gabi po, Mang Ben, at sa inyong lahat na taga-subaybay ng Ben Horror TV. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Tonyo. Dati ako membro ng kasundaluhan noong dekada 80. Ibabahagi ko sa inyo ang aking karanasan na hindi ko kailanman makakalimutan nung nakaengkwentro ng grupo namin ang mga aswang sa kagubatan. Buwan ng Abril noon, kasagsagan ng tag-init, na destino ang grupo namin sa isang malayo at liblib na probinsya. 12 kami na naatasang bantayan ng isang lugar sa probinsya dahil sa napabalitang pagkawala ng mga alagang hayop at ilang residente sa lugar. Nung una, inakala namin ng mga rebelde ang sangkot sa pagnanakaw ng mga hayop at pagkawala ng ilang residente. Kaya dinalasan namin ang pagpapatrolya sa lugar, lalo na sa gabi. Sakay ng isang pick-up, iniikot namin ang buong lugar at sinusuyod ang mga kagubatan. Pero ang ipinagtataka namin, wala kaming makitang palatandaan o bakas man lang ng mga rebelde sa lugar. Ngunit patuloy pa rin ang pagkawala ng mga hayop. Naging palaisipan sa amin ang pangyayaring yun. Mahigit 1 linggo na ang lumipas. Hindi pa rin namin malaman kung ano at sino ang salarin. Kaya mas lalo pa naming inigtingan ang pagpapatrolya. At sa hindi inaasahang pangyayari, habang nagpapatrolya kami sa kalaliman ng gabi, isang lalaki ang namataan namin. Sa di kalayuan, pasuray-suray ang lakad ng lalaki. Kaya inakala namin na lasing ito. Ngunit nung nilapitan ko ang lalaki, nagulat ako sa nakita ko. Dahil laslas ang lalamunan nito. Bigla itong bumagsak sa harapan ko at agad itong binawian ng buhay. Naalerto kami sa nangyari, kaya hinati namin sa dalawa ang grupo para madali namin matuntun ang salarin. 6 sa kaliwa, 6 din sa kanan. Napabilang ako sa 6 na patungo sa kanan. At ilang saglit pa lang ang lumilipas. Nakarinig kami ng putok ng armas na dibala na nanggagaling sa 6 naming kasamahan na nagtungo sa kaliwa. Mabilis namin tinuntun ang pinanggagalingan ng mga putok. Ngunit hindi pa namin nararating. Napahinto kami dahil biglang nawala ang mga putok ng armas. At napalitan ito ng mga nakakatakot na sigaw at daing. Naaanimoy tinig ng mga dahan-dahang pinapatay. Sanay ako sa ganitong sitwasyon, Mang Ben. Ngunit sa pagkakataong ito, bigla akong nakaramdam ng takot at matinding kaba. Itinuloy namin ang pagtakbo hanggang sa natuntun namin ng mga kasamahan. Pero nagimbal kami nang bumungad sa harapan namin ang 3 sa kasamahan namin na naliligo sa sariling pulang likido. At walang malay ang mga ito. Hinalughog namin ang paligid para makita pa ang 3 kasamahan. Naghiwa-hiwalay kami para mabilis kaming makakita ng palatandaan hanggang sa nakakita ako ng mga patak ng pulang likido. Sinundan ko ito at natagpuan ko ang isa sa mga kasamahan namin. Nakahiga ito sa talahiban at laslas ang tiyan nito at halos lumuwa na ang laman loob. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Dahan-dahan ko siyang inakay patungo sa medyo mahawang parte ng gubat at isinandal ko muna siya sa ilalim ng isang puno para mabigyan ng paunang lunas. Nagradyo ako sa iba ko pang mga kasamahan, ngunit walang sumasagot ni isa. Ilang beses ko pang sinubukan na kumontak sa radyo, pero wala pa rin sumasagot. Kaya nag-alala na ako na baka napas lang na rin sila ng misteryosong nilalang. Ilang saglit pa ang lumipas. Biglang nagkamalay ang sugatan kong kasamahan. Hindi man makakilos dahil sa natamong pinsala, pero mababaka sa mukha nito
ang takot at pagkabalisa. Mahina man ang boses, pero pinilit niya pa rin makapagsalita. Pabulong niya sa aking sinabi na hindi rebelde ang nakaengkwentro nila, kundi mga aswang na may hindi pangkaraniwang lakas at bilis. At dagdag pa niya na habang may pagkakataon pa, lisanin na namin ang lugar bago pa mahuli ang lahat. Mga ilang minuto pa ang lumipas. Binawian na rin ang buhay ang sugatan kong kasamahan. Magkahalong galit at lungkot ang naramdaman ko ng mga oras na yun. Dahil isa sa mga kasamahan ko ang nasawi at 3 ang sugatan at ang 2 ay hindi pa natatagpuan. Nakabalik naman ang 5 ko pang kasamahan. Ngunit hindi na nila natagpuan ang katawan ng 2. Tanging mga uniforme na lamang na may bahid ng pulang likido ang nakita nila sa tabi ng ilog. Pagsapit ng umaga, dinala namin sa kampo ang 3 sugatang kasamahan para magamot ang mga natamong pinsala. Gayon din ang isa naming kasamahan na nasawi at nireport ko din ang 2 pang hindi pa natatagpuan. Iniulat ko sa kapitan namin ang pangyayari na hindi mga rebelde ang nakaengkwentro namin sa gubat, kundi mga aswang. Ngunit hindi kami pinaniwalaan ng kapitan namin. Bagkus nagalit pa ito at tinawag kami mga baliw. Gabi na nung nakabalik kami sa barracks. Hindi muna kami nagpatrolya nung gabing yun. Itinoon muna namin ang mga sarili sa pag-iisip ng magandang plano para labanan ang aswang sa kagubatan. At mapatunayan sa kapitan namin na totoo ang mga aswang. Nagkaisa kami na gumawa ng patibong na silo at kambing ang gagawin naming pain. Kinabukasan, maaga naming inihanda ang lahat ng kakailanganin namin sa paggawa ng patibong. At nung naihanda na namin ang lahat, tumungo kami sa gitna ng gubat. Isinetap namin ang patibong at inilagay na rin ang kambing sa gitna bilang pain. Naghanda na rin kami ng ligtas na mapagtataguan. Tanghali na nung natapos namin ang lahat, kaya kumain muna kami at nagpahinga sa kanya-kanyang taguan. Hindi na kami umalis sa kagubatan. Doon na kami naghintay hanggang sa sumapit ang takipsilim. Inihanda namin ang mga armas at itinutok kung nasa naroon ang ginawa namin patibong. Ngunit ang hindi namin inaasahan, nasa likod pala namin susulpot ang isa sa mga aswang. Agad naman namin itong napansin dahil sa atungal at masangsang nitong amoy. Hindi kami kumilos sa kinalalagyan namin mong bed hanggang sa tumalon ito patungo sa harapan ng pinagtataguan namin. Nagulat ako nang tumugpo ito sa mismong harapan ng pinagtataguan ko. Doon ko nakita ang kakilakilabot na wangis nito. Kawangis na malaking paniki ang mukha nito. Meron itong malalaki at matulis na tenga at mahabang pangil. Napansin ko din na lagpas tuhod ang mga braso nito at meron itong mahaba at matutulis na kuko. Pwede ko na sana itong paputukan ng armas na dibala, ngunit naisip ko na baka makapagbigay atensyon ng putok ng armas sa iba pang aswang na naroon sa paligid at sabay-sabay silang umatake sa kinaroroonan namin. Ilang saglit pa, napansin ng aswang ang pain naming kambing. Agad itong tumalon patungo sa paing kambing at agad niya itong sinunggaban. Hanggang sa nahila ang tali sa liig ng kambing at mabilis na umigkas ang silo. Nagapos ang 2 binti ng aswang at nabitin pati warik. Malakas itong nagpupumigla sa pagkakagapos pero mas lalong humigpit ang silo kaya hindi na nito nagawang makatakas. Hindi kami lumabas sa pinagtataguan namin. Nagmasid kami sa paligid para masiguro
nawala ng panganib. Pero ilang sandali pa lang ang lumilipas. Namataan ko sa di kalayuan ang isa pang aswang na patungo sa nakabitin niyang kasama. Agad ko itong pinaputukan ng armas ko. Tinamaan ng aswang sa kanang hita, ngunit mabilis pa rin itong nakatakbo palayo. Dali kaming lumabas sa pinagtataguan namin at pinagtulungan na maigapos ang nasilong aswang. Naigapos man namin ang nahuling aswang, pero nagtamo ng malalim na kalmot sa kaliwang braso ang isa naming kasamahan. Bumalik kami sa pinagtataguan namin hanggang sa sumapit na ang bukang liwayway. At nung umagang yun, nasaksihan namin ang pagbalik sa anyong tao ng aswang na nakagapos. Napansin namin na bata pa ito at ang tansya ko sa edad, mga 16 na taong gulang pa lang ito. Pinabalik ko na sa baraks ang 3 kong kasamahan. Dala ang nakagapos na binatilyong aswang. At 3 kami sumulong sa gubat para hanapin ang aswang na nagtamo ng pinsala sa kanang hita. Masinsin namin sinundan ng mga patak ng pulang likido hanggang sa narating namin ang ilog. Naghilamos muna kami sa ilog at habang naghihilamos, napansin ko ang isang lalaki na nakadapa sa kabila ng ilog. Pansin ko din na may iniinda itong sugat sa kanang hita. Kaya agad kong tinawag ang 2 kong kasama at kumubli kaming 3 sa isang puno. Maya-maya pa, tumayo ang lalaki at paika-ika itong naglakad. Marahan namin itong sinundan. Halos 1 oras din namin siyang sinundan dahil sa mabagal at paika-ika nitong lakad. Nakarating kami sa paanan ng bundok at nakita namin na pumasok sa isang maliit na tagong kuweba ang sugatang lalaki. Pinalipas namin ang ilang minuto bago kami lumapit sa bunganga ng kuweba. Ngunit hindi pa man kami nakakapasok. Napahinto kaming 3 dahil sa sumalubong sa amin ang amoy ng mga nabubulok na laman. Halos bumaligtad ang sikmura ko nun, Mang Ben. Inilabas ko ang flashlight at pigil hininga namin pinasok ang kuweba. Napansin namin sa paligid na nagkalat sa loob ng kuweba ang nabubulok na labi ng hayop, kabilang na rin ang ilang labi ng tao. Mabilis na kami sumulong sa loob ng kuweba hanggang sa nakarinig kami ng iyak ng isang sanggol. Sinundan namin ito at narating namin ang dulo ng kuweba. Nakita namin doon ang sugatang lalaki at ang asawa nito na may kalong na sanggol. Itinutok ko ang armas ko sa sugatang lalaki, ngunit biglang humarang ang asawa nito. Bitbit ang sanggol. Umiiyak ito at nagmamakaawa sa amin. Kaya inalis ko sa pagkakatutok ang armas ko. Tinanong ko ang sugatang lalaki kung nasaan ang 2 naming kasamahan. Agad naman ito sumagot at pakiusap nito sa amin na palayain ang panganay niyang anak at palalayain niya rin ang 2 naming kasamahan. At nangako ang lalaki na hindi na sila manggagambala pa. Lilisanin nila ang lugar at hindi na magbabalik kailanman. Pumayag kami sa pakiusap ng lalaki at nangako rin ako na pagbalik namin ng barracks, palalayain ko ang panganay niyang anak. Nakabalik kaming 3 sa barracks kasama ang 2 kasamahan namin na nabihag ng mga aswang. Tinupad ko ang pangako ko sa lalaki. Pinalaya ko ang panganay niyang anak. At simula nun, naging payapa na ang lugar. Wala na kaming nababalita ang nawawalang mga hayop at nawala na rin ang takot ng mga residente doon. Hindi na namin inulat sa kapitan namin ang pangyayari, Mang Ben. Pero isang araw, sinadya akong puntahan mag-isa ang tagong kuweba. Pumasok ako
at napansin kong wala na ang mga nabubulok na hayop sa loob at nilisan na rin ng pamilyang aswang ang kuweba.